language, which some argue should have allowed refiling by December 3, 2025 instead. But the court interpreted the one-year rule based on the final active filing, not the earlier archive attempt. Yan. Yan yun mga kaibigan, no? Yan po yung ruling na ginawa ng Senado. Yan. So, ang tanong natin, kung hindi ba si Vice President Sara Duterte, the same din ba ang gagawin nila? Di ba? Okay. Okay. Sabi naman dito mga kaibigan, ano lang natin yung komentaryo dito ng ilang senador, no? Nagsabi po ni Kiko Pangilinan, umalma si Kiko Pangilinan sa desisyon ng Korte Suprema matapos itong ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, kasing bantay lang ng sangay ng pamahalaan ng Korte Suprema ang Kamara at Senado. Kaya maling harangin ng Korte ang proseso ng impeachment. Correct po siya doon, no? Tama po siya. Mali talaga, no? Kinapon ng Korte Suprema ang House of Representatives at Senado sa usapin ng mandate at eksklusibong kapangyarihan nito sa impeachment proceedings. Senator Kiko Pangilinan. Alam niyo mga kaibigan, pwede namang ipa-impeach sa Kongreso itong mga justices na to, yung 12 o yung 13 na pumoto ng no to impeachment, pwede nilang ipa-impeach yan. Lalong-lalo na may numero yan, mga kaibigan, no? Yung mga nagsipirma, ilan yung pumirma? 1/3. Sobra sa 1/3, mga kaibigan, yung pumirma. Kung lahat yun, may mag-file ng impeachment, may mag-initiate, pagkatapos pirmahan yun ng 1/3 ng mga congressman, wala. Impeach talaga yung mga justices na yan, no? So, tapos maganda kapag in-impeach sila mga kaibigan, magkakaroon na ngayon ng reason si PBBM para mag-appoint ng mga justices. Maganda yun mga kaibigan, no? Sana gawin yan ng Kongreso. Kasi ang Kongreso, madali lang sila mag-impeach kasi united sila guys, united sila. So pag merong gustong i-impeach, madali lang yan sa Kongreso, no? So, i-suggest natin to sa Kongreso na ipa-impeach yung mga Supreme Court judges na yan na bumoto ng no. Kasi mukhang meron talaga dito may mali guys may mali talaga dito sa ginawa nila, no? Yan. So yan po ang sinabi ni ni Francis Kiko Pangilinan. Yan. Then, tingnan naman natin ang sinasabi ni Villanueva. Sabi naman ni Villanueva, siguro nagpapalakas lang to ngayon, pero at the back of his mind, hindi natin alam, no? Anong gusto talaga nito. So, sabi ni Villanueva, Senators, Sara Duterte Impeachment Court to proceed despite Supreme Court order. Yan. So, dapat daw proceed daw kahit na may Supreme Court order, no? Yan po ang sabi ni Villanueva. Tingnan nga natin yung post dito ni Thea Tan. Senator Joel Villanueva is right, no? Impeachment court is sui generis, meaning it stands in a class of its own. It exists not as a subordinate of the Supreme Court, but as a constitutional mechanism of accountability reserved solely for Congress. Let's not forget, in 2012, the Senate ignored a TRO from the Supreme Court during the Corona impeachment. Why?
because they knew the judiciary has no business meddling in the political process, clearly outlined in the Constitution. The same principle applies today. The Supreme Court may issue rulings, but it cannot override the independence of Congress, especially when the ruling reeks of protection of someone who refuses accountability. Wait, na kumati na naman lalamunan ko guys, no? Kita nyo ha, pwede pong ituloy ng Korte Suprema, ng Senate, katulad po ng ginawa noong 2012 sa panahon po ni Pinoy, no? Nag, saglit, kati ng aking lalamunan, no? Ang Korte Suprema noon, no, sa panahon ni pag-impeach kay Justice Secretary Corona, nag-issue sila ng TRO. Pero ang Senate ay nag-proceed sa trial, no? At yun nga, mga kaibigan, the Supreme Court may issue rulings, but it cannot override the independence of Congress. So nasa Kongreso pa rin, nasa Senado pa rin ang desisyon. No? Pwede pong sila, kung talagang gustong gawin ng mga senador ang kanilang mandato, itutuloy nila yan. Kahit na sabihin ng SC na unconstitutional, pwede po nilang ituloy yan. So, pakinggan po natin itong isang explanation dito, no, sa one-year rule ban. No? One-year rule On the ban. one-year bar, so let's be clear first, no? And this is something first-year law students are taught. First year pa lang, alam na nila yan. No? So ang one-year bar is not about the complaint. Baka akala ng mga tao, the first impeachment complaint filed will trigger the one-year ban. Hindi. It is an impeachment proceeding. Oh, yan yung The Constitution says there's a one-year ban on impeachment proceedings. Society groups. The first one endorsed by Akbayan. The fourth one was more or less, I can admit to this naman, it was machinated or orchestrated by the House itself, the leadership, and maybe those who are politically opposed to Sara Duterte. That's the fourth impeachment complaint. Let's call that the Speaker Martin Romualdez complaint. So the first three complaints are by civil society groups. The very first one was filed before the House on December 2, 2025. That was endorsed by Akbayan and filed by the civil society groups. Bakit natin tinitingnan yung December 2? Hindi yan yung date na nagtitrigger ng one-year ban pa. Because the Supreme Court says and the Constitution has said na the complaint must be filed and referred. So dalawa ang kailangang mangyari before the initiation of the proceedings is triggered and the one-year ban applies. So the Supreme Court decision, luckily I read it before you called, no? Justice Leonen is the ponente, he's the writer of the main decision. And nasa decision niya mismo, no, page 64. Page 64 of the decision, he says that the House of Representatives actually complied with the 10-day session rule. So ano ba yung 10-day session rule, no? From the moment of filing of the complaint by Akbayan and the civil society groups or the people behind it, that complaint must be referred to the that must be included in the order of business of the House of Representatives within 10 session days. Ngayon, let's clarify, ang 10 session days is not calendar days. Calendar days is parang tayo sa bangko, sa work, next day, tomorrow, that's one calendar day. Ang session day can actually last for 3 to 5 days.
per session. No? It depends on the rules of Correct. the House and the calendar of session days of the House. So nag-present ang House in its reply. Nung nag-file ng answer ang House of Representatives to the petition to dismiss because of one-year ban rule, no? Ang House nagbigay ng evidence na it did comply with the 10 session days. So Correct. when was the first Tama. 3 impeachment complaints referred to the or included in the order of business? From December 2, of course mukhang malayo, no? Kasi nga again calendar days ang tinitingnan. But it was included in the order of business February 5. February 5, 2025, that was the 10th session day. And page 64, the decision of the Supreme Court written by Justice Leonen admits na the first impeachment complaint up until the third, no? Wag muna natin pag-usapan yung fourth, was indeed included in the order of business on February 5. Now, what else happened on February 5? February 5 was also the same day that the fourth, yung pang-apat, the Speaker Martin Romualdez complaint was filed and signed and endorsed by one-third members of the House. Correct. Ang weird and ang concern ko sa Supreme Court decision, even most academics who would read it, no, kahit first-year law students, merong logical jump or there is a weird and forced conclusion in page 64 and page 68 and other pages relating to this issue, no, na when the first impeachment complaint up until the third was included in the order of business on February 5 and it was not acted upon, Correct. adjourn na daw yung session kasi we should remember February 5 is the last day of adjournment, nag-election na, nangangampanya na yung mga congressman, no? True. When it was not acted upon daw nung February 5, the first three, it was an effective dismissal. Meaning, by consideration, by conclusion ng Supreme Court, walang any other factual basis or invocation of the rules. It was just the Supreme Court that said effectively, when it was not acted upon, the first three were dismissed, thus triggering the one-year ban rule. That's the logic and that's the decision for the Supreme Court, no, and those who support the triggering of the one-year ban. But I have to give my caveat there agad. Because the same day, there was a fourth impeachment complaint. The Supreme Court, specifically the ponente, no, Justice Leonen, should have taken into account na why would they put malice or why would they think that the House acted negligently or willfully did not act on the first three impeachment complaints just for the purpose of, let's say, avoiding the one-year ban, when there was a fourth impeachment complaint that was endorsed and signed by one-third members of Correct. the House. And this is a different species, different creature, no, from a normal complaint filed by citizens endorsed by, let's say, 1 or 2 congressmen. Pag one-third of the House ang nag-sign and endorse ng impeachment complaint, let's look at the Constitution. The Constitution says by operation of law. Sa Constitution nagsasabi hindi si Supreme Court, hindi ang House, hindi ang Senate, automatically the complaint signed and endorsed by one-third members of the House becomes the articles of impeachment. So wala nang ibang procedure kailangan basta na-appeal. Attorney, should that not have been referred to the order? Dapat ba nalagay sa order of business yon before the voting? Ang sinasabi ng Supreme Court, that should be included as well in the order of business, nagbigay ng due process. So the other grounds for the one-year ban rule in terms of how the Supreme Court analyzed it is because may due process considerations daw. Meaning the respondent, the vice president, or kung sino man yung ini-impeach sa lower house, must be given due process to also present their evidence or rebut whatever is being presented as allegations sa magiging articles of impeachment or dun sa complaint. Mali nga talaga eh, no? Mali talaga, guys. Yung ginawa ng Supreme Court, mali talaga. No? So, mali talaga yung ginawa ng Korte Suprema. Nga mga kaibigan, may mga umugong na balita. Nagkabayar daw. Hindi natin alam, no? Pero yun ang umugong na balita, mga kaibigan. Nagkabayaran. Grabe, no? Ay. Grabe.
Ito naman ang sinabi ni Tulfo, no? Erwin Tulfo. Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na dapat pa ring matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa desisyon na inilabas ng Korte Suprema, diniklara nitong unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment complaint na inihain laban sa bise. Pero giit ni Tulfo, malinaw sa konstitusyon na Senado ang dapat magdesisyon at humawak sa usapin ng impeachment. Mas mainam daw na ebidensya ang magdikta kung may basihan o wala ang reklamo laban kay BP Sara. Diba? Dinggin. Para malaman, no, mga kaibigan, mas maganda yung hinahayaan nila na gumulong ang demokrasya, gumulong ang impeachment. Kasi ang impeachment ay parte yan ng demokrasya natin. Kapag yan ay kanilang inoppress, no, kanilang i-dismiss or pinigilan, ibig sabihin, wala na, patay na ang demokrasya natin. Pinatay, no, pinatay ng kampo ni Sara Duterte ang ating demokrasya. So wala na mga kaibigan, no? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis at nakakatakot na tumira sa Pilipinas na ganito na ang mangyayari na ang mga judges natin ay ganito, mababayaran na ang judges natin ganito, kakampi sa isang politiko na napakaraming mga aligasyon sa kanya ng pagnanakaw at mga katiwalian. Di ba nakakatakot na mga kaibigan, no? Na manirahan sa Pilipinas. Baka sa susunod nito, magiging kumbaga, ililegalize na ang korupsyon sa ating bansa, no? Pag nangyari ito mga kaibigan, lalong-lalo na kung ang mauupo bilang presidente, mga kaibigan, ay ang isang katulad ni Sara Duterte, legal na ang korupsyon sa ating bayan. Kasi ayaw niya ng accountability. Kapag ang isang public official ay ayaw ng accountability, ibig sabihin yan, nililegalize niya ang korupsyon. Kasi dyan yan mga kaibigan kapag ayaw mo ng accountability, ibig sabihin, nagkukurap ka, nanakaw ka. Kaya ayaw mo ng accountability, ayaw mong sumagot sa tanong ng taong bayan, ayaw mong ipakita yung mga katotohanan, ayaw mong sumagot sa impeachment trial na isang magandang proseso para malinis mo ang pangalan mo. Kasi kurap ka, kasi magnanakaw ka. Yun mga kaibigan. Kaya nga patuloy kong sinasabi na kung hindi ito, kung ang impeachment na ito ay talagang hindi matuloy, mananatili sa utak ng mga Pilipino na ang Vice Presidente natin ay isang magnanakaw. Yun lang talaga mga kaibigan mananatili sa utak ng mga Pilipino na ang Vice Presidente ay isang magnanakaw. Kapag hindi ito natuloy, real talk lang tayo dito mga kababayan. Walang plastikan, walang sugar coating, no? Real talk lang tayo, walang paninira. Yan ang katotohanan. Kasi yan po ang yan po ang na-instill sa utak ng mga Pilipino Ang daming tanong, ang daming dapat niyang sagutin, ang dami mga kaibigan na mga pinaplag sa kanya ng COA. Ang daming red flags pero wala namang kasagutan. Nasa House of the Representative, pinatawag siya. Hindi siya sumagot. Hindi siya pumunta. Di ba? Pinatawag siya sa House of the Representative, hindi siya pumunta. Pinag-take siya ng oath. Hindi siya nag-take ng oath. Ayaw niyang sumagot. Tapos sa isang interview, sabi niya, hindi sa ayaw kong hindi naman sa ayaw kong sumagot, kundi talagang hindi daw siya sasagot, no? Sabi niya, kumbaga mas pinipili niya na wag sumagot, no? Ayaw daw niyang sumagot, no? So, kaya dito mga kaibigan, mananatili sa utak ng mga Pilipino
Maliit man, bata man, middle age, matanda, senior citizen, mga kaibigan, mananatili sa utak ng mga Pilipino, ng taong bayan na si Sara Duterte, ay isang opisyal na magnanakaw. Yan ang katotohanan, no? Real talk lang tayo. Kaya nga po, di ba, sabi ni Ramon Tulfo, si Rapi Tulfo, mas gusto daw niya na mag-proceed sa trial para daw malinis, no, ni Sara Duterte ang kanyang pangalan. Pero wala tayong magagawa kung ang Vice Presidente mismo ay talagang ginagawa ang paraan para makaiwas sa impeachment. Isa lang naman ang ibig sabihin, mga kaibigan, bakit mo iniiwasan? Bakit ayaw mong matuloy? Kasi may kasalanan ka. Yun lang yun. Ayaw mong matuloy ang impeachment kasi totoong magnanakaw ka. Ayaw mong ituloy ang impeachment kasi totoo na gawa-gawa nyo lang ang mga resibo. Ayaw mong matuloy ang impeachment dahil alam mo na totoo yung pagnanakaw na ginawa mo. Totoo yung bribery na ginawa mo. Totoo yung pag-hire mo ng assassin. Ayaw mong matuloy ang impeachment kasi ayaw mong sumagot at mag-present ng ebidensya dahil alam mo na totoo talaga na may kasalanan ka at magnanakaw ka. Yun lang, mga kaibigan, no? Yan ang katotohanan. So, no sugar coating dito nga. Real talk lang tayo dito. Walang personalan, walang paninirang puri. Ito ay pure commentary natin, no? Bilang komentarista. Pure commentary, no? So, yan nga mga kaibigan, no? Pinoprolong lang ni Sara Duterte ang kanyang agony dahil hindi pa rin siya makakaiwas sa impeachment. So, mangyari mga kaibigan, mas dadami lang ang ebidensya laban sa kanya. Dahil pagtungtong ng February, no? February 2026, mga kaibigan, andyan na, nakahain na ang impeachment laban sa kanya. Kasi February 6, pwede na daw mag-file. So, sabi po ng mga dilawan, aantayin nila, kung sakaling hindi matuloy ngayon, aantayin nila ang February 6. Magpa-file ulit ng impeachment. So walang kawala po si Sara Duterte. No? Wala siyang kawala dito. Yun ang katotohanan. Kaya nga, mas maganda kung harapin na lang niya. Pero kung ayaw niyang harapin, okay lang, patagalin na lang niya, no? No problem. Yan. Walang problema, guys, no? Okay. Okay. Uy, ito pa. Tignan natin to. Okay, ito. Tinura ni political analyst Attorney Michael Yusinko sa panayam ng DZXLRMN Manila kaugnay ng inilas na desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa abogado, kung titignan ay meron pa ring cause of action laban sa pangalawang Pangulo pero ibang forum na in different actions. Particularly, ako in mind, sa ombudsman kasi plunder ang pinag-uusapan natin. Plunder ang indok dito. So I would say na dapat dalhin na ito sa ombudsman. At doon na natin tugisin ang krimen na ito, sabi ni Yusinko.
Wala namang sinabi ang Korte Suprema na walang sala si VP Sara Duterte. Hindi siya inabsuelto. Correct. Sabi po ng Korte Suprema, hindi nila inabsuelto si Sara Duterte, no? So, mga kaibigan, ang ano nito, kaya nga maganda ang next ombudsman, may bulls, no? Kaya gusto ko si Secretary Boying Rimulya ilagay dyan, no? May bulls. Para, kasi itutuloy niya yung pagsasampa ng kaso, no, kay sa Duterte, plunder. So, dito sa plunder case, wala siyang kawala dito, no? Tapos, kapag napatunayan pa na may sala siya sa plunder, madi-disqualify na rin siya sa pagtakbo sa public office, no? Pag napatunayan na meron siyang sala sa plunder. Yan. Ito. Ayan. Mga kaibigan, no, yung Senate spokesperson to. Senate says Supreme Court orders affirms careful stance on impeachment. Manila, Philippines. The Supreme Court order declaring Vice President Sara Duterte's impeachment unconstitutional affirms their careful approach regarding blah blah blah. Sabi ni Kiko Pangilinan, attention inquirer, I am an incumbent senator. May I request that your reporters refrain from attributing to the entire Senate the personal opinions of this lawyer. Yung spokesperson ng Senate, no? Basag siya kay Kiko Pangilinan. He has never spoken to me as a sitting senator and therefore is seriously mistaken in presenting his opinion as that of the Senate's or that of the impeachment court. A quick review of the statements made by incumbent senators opposing, disagreeing with the latest ruling of the Supreme Court show that this lawyer's views of the matter contradict that of many of the senator judges. 24 lang ang mga senador, hindi 25. Basag siya, no? Kasi sinasabi niya kaagad na, sinasabi agad nitong spokesperson na to na si Reggie Tonggol, no? Sinasabi agad niya na mag-ano daw ang Senate, yung susunod daw dito sa sinasabi ng Supreme Court, no? Pero mga kaibigan, hindi naman totoo yun dahil andyan po si Kiko Pangilinan, andyan si Bam Aquino, andyan si Risa Ontiveros, at andyan din si Villanueva, sabi din, dapat tuloy. Si Erwin Tulfo, sabi tuloy. Tito Soto, sabi tuloy. Di ba? So, andyan pa yung iba na gusto rin ituloy. So, mali po yung sinasabi nitong spokesperson ng Senado, no, na sabi niya, Senate says SC order affirms
careful stance on impeachment, no? At may sinabi pa yata siya na yun nga, susundin ng Senado, no? Kung ano yung sinabi ng Supreme Court. So basag siya kay Senator Pangilinan. Yan. Performance is the best politics. Oo nga, no? Meron yung element na kaya sige mo. Okay. Emong, nakalabas na ng bansa. Oy, kaya naman pala umaraw na, wala na pala si Emong. Huwag ka nang bumalik, Emong. Yan. So mga kaibigan, no, State of the Nation address sa 28 na po, 28 Monday. State of the Nation address, mga kaibigan. 28 na. Okay. Nalala ko lang ang sinabi ni Inday Lustay, no? Sabi niya, wala naman daw batas na nagsasabi na dapat makinig sa SONA. Ay, nako. Ganun talaga si Inday Lustay. Ay, nako. Kinwestiyon ni na La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Zambales 1st District Representative Jefferson J. Kunghun ang desisyon ni Vice Presidente Sara Duterte manatili sa ibang bansa sa gitna ng isang national emergency. Habang bumubuhos ang ulan at binabaha ang maraming lugar sa Pilipinas ay nasa abroad naman ang pangalawang Pangulo para sa pansariling dahilan. Paliwanag ni Ortega, hindi ito ang unang pagkakataon na nasa ibang bansa si VP Duterte dahil lumipad rin ito patungong Germany sa kasagsagan ng Super Typhoon Karina noong nakaraang taon. So ganyan naman siya. Wala tayong aasahan dyan sa Vice Presidente na yan. Sanay naman ang Pilipinas na wala tayong Vice Presidente, no? Dahil magmula nang umupo siya, parang hindi naman natin siya nararamdaman. Hi, Miyu! Hello! Kamusta ka na, Miyu? Hello! Oy, no good. Useless, Saramaw. Tama, useless nga. Miyu, ngayon lang kita nakita . Salamat sa panonood.
Kanina pa naka-background host admin Rich. Yan. Salamat sa panonood, Miyu. Ah, okay. Lagi busy lang. Yan. Thank you, Miyu. Ah. Josh, Kyle, Edit Official, DDS. Nasaan si Sarah? Lagi namang wala yan. Laging wala si Sarah, no? Wala kang aasahan doon sa babae na yan. Okay, shout out ko na kayo ha. Maraming salamat kay James Yo sa panunood. Pinoy Futures Trader, the man on board. Salamat. Michael Leal, salamat. James Ropu, salamat sa panunood. Chris Rialino, the man on board. Salamat. And Josh, Kyle, Edip Official. Thank you sa panonood. And James Rufo, salamat sa panonood. Josh, Kyle, Edip Official, salamat sa panonood. Dasyo, salamat. And Roger, salamat sa panonood. Edu Ragu, thank you sa panonood. At Randy Gorospe, salamat. Mike, salamat Mike. Reynaldo Aragon, salamat sa panonood. Hello, no? Edu Ragu, salamat sa panonood. At thank you din kay Arnel Rubia. Salamat din kay Arnie Martije. Angelito de Guzman, salamat po sa panonood. Baby ko, thank you. Anira Shin, salamat. Jaime Duldulaw, Roger, salamat. Ami Sakal, thank you sa panonood. Raybert Biton, Marco Habuhab, 112, salamat sa panonood. Raul Relesiba, Eric Bernardo, Francisco Tijada, Raybert Biton, Angelo Monache, salamat sa panonood. Raul Relesiba, thank you sa panonood. Fictitious, salamat sa panonood. Angelo Monachi, thank you sa panonood. And sino pa ba si Raybert Biton, Dre Montreal, and J. Ramo, thank you. Sino pa? Salamat din kay Marites Santiago, salamat. Rachel Villarin, Draymond Monreal, and J. Ramo, salamat sa panonood. Elorde Alfero, salamat. Rachel Villarin, Ray Bert Biton, Delby, sino pa? Mike, Unugod, Oynugod, Ed Paalismo, Jose Montalban, SpongeBob, YT. Sino pa? Si Lunita Batang, John E. Sino pa ba? Angelo Bonacci, Miyu, Sandy Casabuena, Dasyo, Romulo de la Cruz, Raul Ambrosio, Lolita Lopez, Nelson Hayag. Yan. Bye-bye. God bless. Thank you po sa panonood.
Admin Rich, Comentarista. By Fake News, expose the truth. Bye!